Sa pag-umpisa natin ng ganitong klase ng gupit, lagyan muna natin ng tissue na hindi papasok sa kanyang leeg. And then, lagyan ng balabal, ayusin. Ito pipababa yung tissue. Tapos, ayusin muna yung buhok bago tayo mag-start. Ito yung normal na haircut na ginagawa natin kahit noon pa. Ito yung traditional haircut. And then, gumamit tayo ng medyo makapal na clipper guard. Pwedeng number 3 o number 2. Number 3 yung ginamit ko dito, tapos hagod lang pataas. May kunting kwentuhan, ganito dapat tayo kapag tayo nagugupit kung willing na makipagkwentuhan ang ating customer sa atin. Para naman habang ginagawa natin yung gupit sa kanya, ay natutuwa siya na relax lang tayo habang ginagawa natin ito. And then clipper over comb. Dapat ganito yung gawin natin sa clipper over comb, malaking suklay, para mas mabilis nating matanggal yung pinakang kanto ng kanyang buhok dito sa middle part ng kanyang buhok. Napaka simple lang ng ganitong gupit. Ito yung gupit na hindi pwedeng mawala na sa uso o laging meron pa rin na nagpapagupit ng ganitong klaseng gupit. 1.5 na clipper guard. Dapat sa mga beginners na mga barbero o yung nag-aaral pa lang. Step by step. Huwag natin gayahin yung iba na wala ng clipper guard. Diretso na. Mas mainam, mas maganda gumamit tayo ng clipper guard. Kaya nga ginawa yung clipper guard para sa ating mga clipper ay gamitin natin ito para mas maganda yung resulta ng ating ginagawang gupit. Hindi mo pupwersa yung pagbawas. Masusukat natin o masusunod natin yung gusto na kapal o nipis na ginagawa natin sa ating customer. Kailangan din na lagyan din natin ng guhit yung lugar ng ating pag-aahitan. Meron kasing iba na nirerekta na inaahitan na agad kahit wala pang pinakang guidelines. Mas maganda talaga lagyan natin ng guidelines para hindi nahihirapan yung ating pang-ahit. Makakaiwas din tayo sa pagkasugat nito dahil meron tayong guidelines sa lugar na ating pag-aahitan. Pwede tayong gumamit ng gunting, pwede rin tayong gumamit ng trimmer o ng clipper, basta yung talim niya ay safe at hindi ito pwedeng makasugat. Pagkatapos ng 1.5, 0.5 naman o half guard ang gawin natin, lalo na sa mga beginners. Gamitin natin ang ating mga clipper guard, muli kong sinasabi, para mas masunod natin yung nipis o kapal na ginagawa natin na gupit. Importante ito para yung blending niya mas maganda, unti-unti lang at hindi mapupwersa yung pagkakanipis nito. And then, importante pa rin na gumamit tayo ng ating gunting, pagpapantay, pagpaplangkita o pagbubuli. Maganda ito sa pagpantay kung marunong tayong gumamit ng malalaking gunting para pantayin ito. Kung hindi naman, okay lang din, basta tingnan lang din nating mabuti kung pantay na ito o hindi pa. Yun, next na natin yung pag-aahit. Sa pag-aahit, dapat ganyan alalay. Kita nyo naman, laging nakaalala yung isa kong kamay kapag ako'y nag-aahit. At lagi nating hihilahin yung part ng balat o ating kukontrahin para hindi siya sumama o maiwasan nating makasugat. So napakasimple lang. Dapat yung ating kamay na ginagamit natin sa pag-aahit ay magaan para hindi tayo makasugat. Dapat bago yung blade para hindi nahihirapan sa pagtalab ito. At syempre dapat yung ating pag-aahitan ay basa at nalagyan natin ng tubig o nalagyan natin ng na-sprayan natin para hindi siya mahirap kahit bago pa yung ating blade. Importante madulas at hindi ito masakit ahitin. Barber's cut na hindi masyadong manipis. Sakto lang, bagay na bagay sa ganitong klase ng buhok.